Ito ang pangako ng Maximilian sa Victoria, isang pangako na mananatili. Siya ay pakiramdam na nagkasala para sa Victoria sa loob ng 4 na taon, at nais niyang gawin ito para sa kanya. Sa nakalipas na 4 na taon, hindi kailanman iniwan ni Victoria ang Maximilian, at lihim siyang magbibigay ng pera sa ina ng Maximilian. Alam ng Maximilian ang lahat ng iyon. Kahit na siya ay isang maliit na mas malamig at harsher sa Maximilian sa normal na araw, Maximilian maaaring pakiramdam ang kanyang pag-ibig. Nadama ni Maximilian na siya ang nais niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na nagpoprotekta kay Victoria at ang kanyang anak na babae. Nakikipag-usap ka ba sa akin? Ang mga rosas na pisngi ni Victoria ay natatakpan ng mga luha. Para sa lahat ng mga taon na ito, naranasan niya ang kanyang pamilya. Laging umaasa siya na isang araw, maaaring siya ay nasa harap ng mga tao sa isang marangal na paraan, hinagupit ang Maximilian at sinasabi sa lahat na ito asawa, ama ni Sisi. Ang Maximilian ay tahimik na pinahiran ang malambot na paa ni Victoria at sinabi, Victoria, ipinapangako ko sa iyo, hindi ko kayo pababayaan. Matapos sabihin iyon, pinawalang bisa ni Victoria ang Victoria sa gilid ng kama at pinapanood ang Maximilian na umaalis luha sa kanyang mga mata. Maximilian, hindi mo ba ako pababayaan sa iyo muli? Tuldok 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 panipi. Siya ay naghain sa iyo at labis na nagdusa para sa pamilyang ito sa nakalipas na 4 na taon. Kung paano niya nais na harapin ang publiko sa kanya isang araw. Ang Maximilian ay lumabas at nagdial ng isang numero. Ang magalang na tinig ni Wilfred ay nagmula sa kabilang panig ng telepono. Ano ang magagawa ko para sa iyo, batang master? Wilfred, alam mo ba ang Graham Group? Tanong ni Maximilian. Oo, isa sa mga nangungunang mga kumpanya ng medikal na aparato sa bansa. Ano ang tungkol dito? Tanong ni Wilfred. Gumawa ka ng appointment para sa akin, gusto kong makipagkita ka agad. Sinabi ni Maximilian. Oo, young master, gagawin ko ito kaagad. Tumugon si Wilfred. Maximilian tilted kanyang ulo at tumingin sa ang kalangitan na may mga bituin. Siya ang susunod na Dragon Lord ng sekta ng Dragon. Kahit na siya ay isang papay na manipulahin ng sekta ng Dragon, maaari pa rin niyang gamitin ang kapangyarihan ng sekta ng Dragon upang gawin ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang Maximilian ay hindi maglakas loob na gawin ang kanyang pagkakakilanlan na kilala pa sa publiko. Ang mabagsik na babae ay naroon pa rin. Siya pa rin ang kasalukuyang Dragon Queen ng Dragon Sect. Nagtataguyod at sumusulong, ang kanyang ina ay itinapon mula sa sekta ng Dragon, ang Maximilian ay may pananagutan at blames, dahil siya ay pagpuntirya mas mataas. Ang bawat tao'y bagaman siya ay isang duwag. Ang bawat isa mula sa sekta ng Dragon ay dinala siya bilang isang bastardo. Gayunpaman, alam ko na pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang Maximilian ay may sariling layout at pangitain ang nakalipas. Sa kadiliman, tahimik na lumabas ang isang figure. Pagkatapos ay lumuhad ang figure sa Maximilian at sinabi ng may paggalang, Young Master, kailangan mo ba ang aking samahan upang pumunta doon? Ang Maximilian ay nakatayo sa kanyang mga bisig sa kanyang likod. Inalis niya ang kanyang ulo at sinabi, hindi kinakailangan. Sa ibang araw ay tiyak na siya ay magiging Panginoon, at sa gayon ay hindi na siya matakot sa Dragon Queen. Samantala, sa bagong itinatag Graham Group Building sa HCT, ang opisina ng tagapangulo sa itaas na palapag ay naiilawan. Mr. Graham, may isang lalaki na naghihintay para sa iyo sa silong. Sinabi nila na sila ay gumawa ng appointment. Ang isang babae sa isang itim na suit ay nagsabi sa taong nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa isang malaking upuan. Tinuruan niya ang kanyang mga bisig sa harap ng kanyang tiyan ay napakasaya. Si Ralphie, ang nagsabi. Hayaan dumating siya. 10 minuto ang nakalipas, ang isang tawag sa telepono ay nagmula sa punong tanggapan ng Graham Group, na nagsasabi na nais ng isang tao na makita siya, at agad na sumang-ayon si Ralphie, at bilang tagapangulo ng HCT branch, kailangan niyang sundin mga order. Di nagtagal, ang Maximilian ay lumitaw sa malalaking at marangyang opisina. Itinaas ni Ralphie ang kanyang mga kilay at tumingin sa Maximilian na magalang at nagtanong, nagtataka ako kung ano ang gusto ng maliit na kapatid. Si Ralphie ay nagtataka kung paano siya kumbinsido ang punong himpilan upang gawin ang tawag. Mangyaring huwag maging magalang, Mr. Graham. Narito ako ngayon upang humingi ng isang pabor. Ipinaliwanag ng Maximilian.
Ralphie ilagay ang gininto ang panulat sa kanyang kamay at nagtanong sa pagkamangha. Narinig ko na ang Graham Group ay naghahanap ng mga kasosyo sa mga parmasyutiko na kumpanya HCT, at umaasa akong ang Graham Group ay pipiliin ang Griffiths Yuncheng Pharmaceutical. Mangyaring ipaalam sa Victoria ang taong namamahala. Sinabi ni Maximilian na mahina. Tila kaya kalmado siya. Si Ralphie ay nagkamali at nagsabi na may bahagyang malungkot na mukha, "Sino ka? Bakit mo tinutulungan ang Griffiths?" Bilang alam ko, ang Griffiths Yuncheng Pharmaceutical ay isang pangalawang rate na kumpanya sa HCT. Hindi ito isang kwalipikadong pakikipagsosyo para sa atin. Ang Graham Group ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansang ito at ito rin ay isang nakalistang kumpanya. Ang kanilang mga kasosyo ay kailangang maging isang malakas na lokal na kumpanya. Ang kumpanya ng Asmal tulad ng Yuncheng Pharmaceuticals ay gumawa lamang ng kita ng 10 milyong taon. Hindi ito kwalipikado. Si Victoria ang aking asawa, at ang pangalan ko ay Maximilian. Sinagot ni Maximilian. Si Ralphie ay umuuga ng bahagya at nagtanong sa paghihinala. "Ikaw ay Maximilian." Ang isang mayaman at makabuluhang sneer lumitaw sa kanyang mukha. Alam niya ang maraming mga medikal na kumpanya at pharmaceutical factories sa HCT, at Yuncheng Pharmaceutical ay syempre isa sa mga ito. Gayunpaman kung ano ang interesado sa kanya sa Yuncheng Pharmaceutical ay hindi ang kwalifikasyon nito, ngunit, sa halip, siya ay interesado sa kwento ng Griffiths duwag anak na lalaki inang Maximilian, ang Griffiths good-for-nothing son-in-law, ay nagdala ng kahihiyan sa buong pamilya Griffith. Si Victoria ang anak na babae ng ikalawang asawa ni G. Griffith. Siya ay isang beses na isang batang babae na may mataas na paukanin, ngunit ngayon siya ay naging tumatawa na stock ng kanyang pamilya dahil nagkamali siya na may asawa ng isang talentless basura. Sa isang malamig na tawa, si Ralphie ay may higit na paghamak sa kanyang mga mata at tumawa. "Kaya, ikaw ay Maximilian, ang pinakasikat na duwag sa HCT." Maximilian smiled blandly at sumagot, "Nalulugod ako na narinig mo ang tungkol sa akin bago. Mangyaring gawin mo ako ng pabor. May utang ako sa iyo. Maraming tao ang gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang magawa ang mga pabor sa susunod na Dragon Lord ng Dragon Sect." Gayunpaman, si Ralphie ay umiling sa kanyang ulo ng Graham Group, ngunit kailangan ko sabihin hindi. Ang Pharmaceutical Yuncheng ay hindi karapat-dapat na maging kasosyo para sa amin. Bukod dito, ang isang basura na tulad mo ay mas mababa kwalipikado upang sumang-ayon ako sa ito. Mr. Graham, mas mahusay mong mag-isip ng 2 beses, maraming tao ang magsisikap para sa pagkakataong gawin sa akin ang isang pabor, sinabi ng Maximilian na may malabong ngiti at kalmado na mga mata. Si Ralphie ay nagngangalit at pagkatapos ay inis siya. Pinagtawanan niya ang mesa at sumigaw, "Isang pabor ka ba? Paano mo hinihiling sa akin na gawin mo ang anumang pabor, wimpy mo bastard? Tumingin ka sa iyong sarili." Ang Maximilian ay sikat sa HCT sa loob ng 4 na taon, dahil nanirahan siya sa isang babae mula sa Griffith. Siyempre, ang mga tao ay tumingin sa kanya. Naisip ni Ralphie na ang taong dumating ay isang makapangyarihang tao dahil tinawag siya ng punong tanggapan. Sa makatuwid, siya ay nagulat na makita ito ay ang kilalang natalo sa HCT. At hindi siya nasisiyahan. Nais ng binata na makipagtulungan siya sa Yuncheng Pharmaceutical. Iyon ay daydreaming. "Mr. Graham, sigurado ka ba ayaw mo?" Maximilian frowned. Tinatreto niya ang lalaki ng may paggalang dahil hinihiling niya ang lalaki para sa isang pabor. Si Ralphie ay mukhang mapagmataas at sumagot, "Ginawa ko ang aking punto. Maaari kang mawala o tatawagan ko ang seguridad." Si Ralphie ay naubusan ng pasensya. Tumayo siya at tumayo sa harap ng malalaking window ng Pranses, at pagkatapos ay bumalik siya. Gayunpaman sa sandaling ito, isang hindi magkakasamang tinig ang sinira ang katahimikan ng opisina. Kinuha ni Maximilian ang kanyang telepono. Inirerekomende niya ang numero ni Wilfred at sinabi sa isang malamig na tinig, "Tinanggihan niya ako. Bibigyan kita ng 3 minuto upang alagaan ito." Pop! Ang telepono ay nakabitin. Si Wilfred ay nakasok sa malamig na pawis. Damn! Ang batang master ay galit. Nagmamadali, tinanong ni Wilfred ang kanyang katulong na i-dial ang numero ng telepono ni Cooper Graham, ang tagapangulo ng punong tanggapan ng Graham Group. Agad na nasagot ang telepono. Sinabi ni Cooper Graham, na noong kanyang mga ika-60 taon na may isang magalang at nakakabigay puri mukha, Mr. Tuldok-tuldok, "Mr. Collins, hindi ko inaasahan na tawagin mo ako ng personal.
Sa ano ako ay may utang na kasiyahan. Sa sandaling ito, si Cooper Graham ay nasa conference room ng punong tanggapan ng Graham Group. Ang buong silid ng komperensya ay napuno ng lahat ng mga senior leader ng grupo. Si Cooper Graham ang founding father ng Graham Group. Isa rin siya sa 3 higanti ng domestic medical business na nagkakahalaga ng higit sa 50 bilyon. Isa rin siya sa mga permanenteng presidente ng National Medical Association. Siya ay may isang mapagpasyang posisyon sa medikal na larangan sa bansa. Si Oman tulad niya ay igagalang saan man siya nagpunta. Sa makatuwid, ang lahat ay nadama ito kaya kakaiba upang makita siyang kumikilos ng mabuti at maingat ngayon. Ito ay lahat dahil sa tawag na iyon. Sila ay nagulat na ang isang tao na maaaring gumawa ng Cooper Graham ay tinatrato siya ng Tame Time. Ang lalaki sa kabilang panig ng telepono ay talagang isang bigwig. Cooper, ano ang mali sa iyo? Nais ng aking batang master ang iyong HCT branch upang makipagtulungan sa Yunsheng Pharmaceutical, bakit tinanggihan mo ang kanyang panukala? Sigurado ka bang gusto mong mapahamak ang sekta ng Dragon? Si Wilfred ay nagtanong sa isang malamig na boses. Damn! Ang mga pawis ay nawala agad sa ulo ng Cooper Graham. Siya ay nanginginig at ipinaliwanag, Mr. Collins. Hindi ito ganoon. Maaaring hindi nila maipahayag ng maayos ang aking mensahe. Ipapaalam ko sa sangay. Maging mabilis. Mayroon ka lamang ng 3 minuto. Sinabi ni Wilfred at nagalit ang telepono. Ang Cooper, sa kabilang banda, ay kinuha sa pamamagitan ng gulat. Siya ay dali-dali. Sino ang namamahala sa sangay ng HCT? Siya ay galit na galit. Alam niya na ang young master ni Colin ay ang susunod na Panginoon ng sekta ng Dragon. Ang pag-upo sa sekta ng Dragon ay magbawas lamang ng kanilang sariling mga lalamunan. Ito ay si Ralphie, ang iyong pamangkin. Ipinaliwanag ng katulong dali-dali. Bigyan mo ako ng kanyang numero, ang buhay at kamatayan ng aming grupo ay lubos na nakasalalay sa kanya ngayon. Sumigaw si Cooper. Siya ay tumingin kaya nababalisa. Sa opisina ni Ralphie, siya ay lasing na may pagmamalaki sa sarili. Pagkatapos ay sumigaw siya sa Maximilian, 3 minuto. Saan ang isang duwag na gusto mo makuha ang iyong kumpiyansa? Ito ay Graham Group, at ito ay ako. Ang desisyon ko na gawin dahil ako ang boss dito. Gayunpaman, na may kalmadong mukha, nag-ambala siya ng Maximilian, kaagad. Sa lalong madaling panahon ng Maximilian ang nagsasalita, ang kilay ni Ralphie. Siya ay malapit ng magtatalo kapag ang telepono sa kanyang mesa ay umalangaw-ngaw.